sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago at luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So ito, balik ulit tayo sa isang Daiichi car amplifier, ganung modelo pa rin, say 2000. Ayan, so ang problema nito ay halos kapareho lang nung una. Kapag nilakasan natin ay distorted. Pero kakaiba to. Kapag malakas na, doon mo malalaman talaga na may problema siya. So paano mo matitest ng ganun? So wag tayong gumamit ng mga power supply na mababa lang, mga 3 ampere, 5 ampere. Medyo mahirapan ka kapag yung car amplifier na ititest mo ay yung matataas na yung wattage, dahil niya napakataas ng power consumption nito, kailangan ng mataas na amperahe. Para sigurado tayo, nag-provide talaga tayo ng car battery. So ito yung ginagamit natin na pang testing. Yan. Okay? So ito, kung siya, titest mo siya, luludan mo siya ng speaker kahit na hindi pa siya nasa maximum load niya na 2 ohms, 4 ohms, kung nasa 8 ohms lang. Ganun pa rin yung resulta niya. Pero kapag yung volume level mo ay nasa kalahati lang, kahit gaano kalakas yung bass, walang problema siya. Normal na normal, malinaw, malinis tumunog, walang problema. Okay? Pero kapag nilakasan mo na, ayun, kahit na isang speaker lang, hindi yung 2 channel, doon mo talaga, kapag halos nasa na yung kanyang volume, halos nasa 3 o'clock na or nasa 3 o'clock, doon na maririnig na siya, magdi-distort na siya. Okay, sa mga ganitong klase, mga professional car amplifier ay alam naman natin na hindi ganoon dapat. Medyo nakakalito kung baguhan ka dahil masasabi mo talaga na walang problema. Pero ito, paano natin siya tinitest, sinusubukan nating kuhanin yung kanyang supply habang tumutunog. Pareho yung 2 channel, niludan natin ng magkaparehong wattage sa speaker at magkapareho yung impedance. Yung supply dito, yung sa output niya kanyang nung step up converter ay 26 volts. 12 yung pumapasok dito sa out, 26. So kapag tumutunog siya, kapag tinutodo natin yung bass, kahit na nasa kalahati pa lang yung kanyang volume, wala ka pang maririnig na nagdi-distort. Yung kanyang supply ay 26, nagda-drop up to 23. 23 kapag malakas na malakas, kapag medyo mababa yung frequency, bumabagsak, pinakamababa na yung 22 volts. Okay? So kapag nilakasan mo talaga na nagdi-distort na, so ganun pa rin. Hindi siya nagbabago. Bakit hindi siya nagbabago na ganun pa rin? So ito na, nagti-temperature check tayo kung alin ba dito sa dalawa ang nagbabaga ng husto. So dapat dito sa kabila ito, dapat dito yung mas magbabaga dahil nandito yung kanyang tinatawag na rectifier diode. Okay? Yung kanyang 4 na FR or fast recovery diode. Dapat ito yung mas mainit. Kaso, ayan, tingnan nyo naman dito, di ba? So baka dito excuse me. Kaso dito banda, ito yung nagbabaga, itong side na to. Hindi dito. So ulitin ko, yung load natin pareho nilagay natin. Tapos hindi natin in-stereo para yung signal sa kabila, tsaka yung signal na pumapasok sa kabila din pareho. So nakamuno tayo. Okay, para equal yung signal na papasok. Dapat dito nagbabaga, di ba? Kaya dito nakalagay yung thermistor, ayan oh. Kasi mas mainit dito. Kaso ito yung nagbabaga. So kaya pala siya nagbabaga, yung kabila, yung isa lang. Ang problema pala niya ay ito. Yung kanyang PWM controller or pulse width modulation controller na chip, may problema na yung kabilang output. Yung output nito dalawa. Pin number 9 tsaka pin number 10. Okay, tuturo natin. So ito yung pin number 9. Ito naman yung pin number 10. Ito yung output dalawa. So ito yung pin number 10 papunta dito sa dalawang driver na transistor. Ayan siya. Okay, ito dalawa.
Tapos yung out ng driver na yan, papunta dito sa, ayan, kanyang power MOSFET. Okay? Ayan, isa. Tapos yung kabila naman, yung ano no, yung pin number 9 to, ano, ito pin number 9. Tapos ito pala yung pin number 10. Yung pin number 10 natin, papunta dito sa ganun pa rin. Dalawang transistor, tapos takbo dito, papunta dito sa kanyang power MOSFET. Ito yung pinaka-output niya, yung dalawa. So ulitin ko, ito yung nagbabaga. Ito yung umiinit ng gusto. Okay, papakita natin yung kanyang driver. Ayan, oh. Okay, so dalawa. Okay. So yung problema pala niya, bakit nagbabaga itong output dito? Walang problema dito. Pwedeng ano yan pwedeng nagkakaproblema sa driver kaya nagbabaga to. So chinik natin yung driver, walang problema, walang leaks, walang short. Normal na normal. Ang problema niya dito pala. Yung yung output nito. Okay, yung output nito. Paano natin nung tinanggalan natin pareho para i-check kung may tama ba yung output. Ayun, nakita natin. Ayan. Ayan siya. Tingnan niyo yung isang transistor. Nangingitim. So ito yung nag-overheat, yung nagbabaga. Yan. Kung ikukumpara natin sa kabila na makinis ba, yan. 'Di ba? Kaya ang ginawa natin, hindi na natin ito binalit. Pinalitan na natin ng ibang MOSFET and channel MOSFET. So kailangan palitan natin dalawa, hindi naman pwedeng iisa lang para magkakapareho dahil nga itong hindi ko alam kung original pa tong kinabit nung unang gumawa. Ang number nito ay BUK, ano? BUK 455. Ito yung nakakasa. So ang ginamit natin ngayon ay ano na, IRF-Z 44N, yung pangkaraniwang ginagamit sa mga car amplifier. Ayan siya. Okay? So medyo mas mataas yung amperahe nito konti. Tapos mas maganda to dahil mas mababa yung kanyang resistance. Kapag mababa yung resistance ng MOSFET, ibig sabihin hindi siya nagbabaga ng husto kung ikukumpara mo siya sa high resistance MOSFET. Ayan siya. Okay? So bago na yan. Ayan, bago yan. Yung dalawa. So IRF-Z na yung ginagamit natin ngayon. Okay? So normal na siya nung pinalitan na natin. Ayan. Ayan. So hindi lang natin maititest ng medyo matagal dahil nga umiiwas tayo sa copyright, ano. Pero ayun, isusubok pa rin natin. Kahit na sandali lang. So, supplyan natin. Oops. Okay. Tapos hanap tayo ng ano, medyo magandang ano. Okay. So, try natin. Okay, so hindi lang natin yun nga, dahil nga umiiwas tayo sa copyright music. Ayan. Okay? So malinaw na tumunog. Tsaka hindi na siya pupugak-pugak. Okay? So bumabayo na ng maigi yung speaker na ginagamit natin. Okay, so hanggang dito na lang siguro tayo, ano. So kung may mga katanungan man ay mag-comments down below na lang. At para sa mga bagong napasyal dito sa channel natin ay huwag kalimutang mag-subscribe, pindutin yung subscribe button, pati na rin yung notification natin para update kayo sa mga bagong video na ina-upload natin. So maraming salamat, God bless at bye-bye.